Tatlong Ukrainian cruise missile ang pumasok sa airspace ng Russia sa itaas ng Black Sea. Ang mga ito ay mabilis na lumilipad patungo sa isang gas terminal sa labas ng baybayin ng Krasnodar. Isang S-400 battery malapit sa Anapa, ang pinaka-advanced na air defense ng Russia, ang nakaharang sa kanilang landas. Para sa mga Russian operator na nakatitig sa kanilang mga screen, tila isa lamang itong karaniwang umaga. Ngunit hindi pa nila nakikita ang tunay na banta sa likod ng mga flamingo. Ito ay isang strike package na idinisenyo para dagsain, lituhin, at pasukin ang bawat layer ng depensa sa pagitan ng Ukraine at ng mga storage tank. Ang mga Ukrainian FP-5 Flamingo ay lumipad sa isang loose formation, 200 talampakan lamang sa itaas ng mga alon. Ang kanilang mga composite fuselage ay humahati sa hangin sa bilis na 500 at 40 milya bawat oras. Ang bawat missile ay may bigat na 13,000 libra. Gayunpaman, sa radar, ang rehistro ng mga ito ay mas kamukha lamang ng isang maliit na pelikan. 40 kilometro papasok sa kalupaan mula sa baybayin o halos 20 milya sa hilagang silangan ng S-400 site. Ang Russian Shyam, isa N-6E Big Bird Acquisition Radar, ay nag-i-scan sa timog na bahagi habang ang mga operator nito ay nakakakita ng mga return na walang lohika. Ang phased array antenna ay kayang mag-track ng 300 target ng sabay-sabay hanggang sa layong 370 milya laban sa mga target na lumilipad ng mataas. Ngunit ang mga target na ito ay hindi nakikipagtulungan sa kanilang system. Ang nakikita ng operator ay tila mga multo. May mga contact na pasulpot-sulpot sa gitna ng wave clutter, lilitaw sa 2 sweep, mawawala sa 3, at muling lilitaw sa ibang direksyon sa bawat pagkakataon. Mayroong bagay sa labas at pinapatunayan yon ng velocity data. Ngunit hindi makapagpasya ang system kung ano talaga ang mga ito. Ang problema sa pag-detect ay hindi ang radar mismo, kundi ang physics. Sa taas na 200 talampakan sa ibabaw ng tubig, ang kurbada ng mundo ay lumilika ng shadow zone na hindi makikita ng anumang ground-based radar. Ang Siyam-1N-6E ay nakaupo sa isang truck chassis na may taas na halos 26 na talampakan. Dahil sa geometry, ang line of sight detection laban sa mga sea-skimming target ay limitado lamang sa halos 22 milya. Ang sikat na 200 at 50 milya engagement range ng S-400 ay ipinagpapalagay na ang target ay mga high-altitude bomber sa 30,000 talampakan. Hindi ito para sa mga missile na dikit sa alon, kung saan hindi naabot ng mga radar beam. Naintindihan ng mga designer ng Flamingo ang limitasyong ito at bumuo ng armas para pagsamantalahan ito. Ang airframe nito ay nahahati sa 3 pangunahing bahagi. Ang forward section, na may habang 8 talampakan, ay naglalaman ng guidance package at isang inertial measurement unit. Meron itong 3 ring laser gyroscope, 3 accelerometer, at isang GPS receiver na may anti-jamming filters. Mayroon din itong mission computer na nagpapatakbo ng navigation data at sinusunod ang pre-programmed flight path. Ngunit dito, nagiging mas kawili-wili ang disenyo ng Flamingo. Ang fuselage ng Flamingo ay gawa sa E-glass fiberglass composite na nakabalot sa isang honeycomb core. Nagbibigay ito ng structural integrity nang hindi nagdaragdag ng bigat at nakakatulong upang sipsipin ang mga radar beam. Eksaktong alas 7 at 32 minuto ng umaga, tumawid ang mga Flamingo sa 22 milya detection threshold. Sa wakas, nakakuha ang Russian Shyam-1N-6E ng stable classification sa nangungunang contact. Ang bilis ay 541 milya bawat oras sa altitude na 170 piye patungo sa heading na 047 degrees magnetic. Diretso ito sa gas terminal na 18 milya na lamang ang layo sa una. Ang profile match ay isang cruise missile. Ang S-3 00 battery ay nakakuha rin ng parehong klasifikasyon makalipas ang walang segundo. Parehong target, parehong konklusyon.
Ngunit ang impormasyon ay huli na para magkaroon ng malaking epekto. Ang battery commander ay mayroon na lamang marahil 50 segundo bago magsara ang engagement window. Ang siyam na 2N6E Gravestone Fire Control Radar ay lumingon patungo sa contact. Ang mas makitid na beam nito ay bumubuo ng precision track na kailangan para sa interception. Sa likod ng unang Flamingo, 2 pang contact ang nakumpirma bilang hostile tracks. At sa likod ng mga iyon, may iba pang mas mabagal, mas marami, at hindi na mabilang bago pa lumipad ang mga unang missile. Nagutos ang commander ng engagement na hindi na naghihintay ng koordinasyon mula sa S-300. Ang launch sequence ay tumagal lamang ng 4 na segundo mula command hanggang ignition. Ang siyam na 2N6E ay nagpadala ng trajectory data sa onboard computer ng missile habang ang launcher rail ay tumataas. Ang gas generator ay nag-pressurize sa ejection system at ang compressed nitrogen ay nagtulak sa 48N6DM palabas ng tube. Ito ay sapat na mabilis upang lumayo sa sasakyan bago nag-apoy ang solid fuel booster. Ang 48N6DM ay isang two-stage interceptor na may habang halos 23 talampakan at bigat na 4,000 libra. Ang sustainer motor ay nag-aapoy at ang missile ay tumatanggap ng guidance updates mula sa ground-based radar. Sa terminal phase, ang onboard semi-active seeker na ang kumukontrol sa paghabol. Ang proximity fuse ng unang 48N6DM ay sumabog 40 talampakan lamang mula sa Flamingo. Sapat na ang lapit na iyon upang wasakin ang tail section ng missile gamit ang mga tungsten fragment. Ang Flamingo ay nagkapira-piraso at bumagsak sa Black Sea. Ang pangalawang interceptor ay nawalan ng lock sa pinaka-critical na sandali. Ang onboard logic nito ay nag-utos na mag-self-destruct sa halip na humabol sa target na hindi na nito maabot. Isang Flamingo ang bagsak, ngunit 2 pa ang parating habang ang kanilang fiberglass skin ay sumisip-sip ng radar energy. Ang gas terminal ay 14 na milya na lamang ang layo na may natitirang lipad na mas mababa sa 70 segundo. Ang S-300 ay humingi ng handoff sa mga sumusunod na contact, ngunit nangailangan ito ng koordinasyon sa 55K 6E command post. Ang prosesong ito ay umubos ng mga segundong wala na silang matitira. 4 pang missile ang inilunsad sa mabilis na pagkakasunod-sunod mula sa parehong S-400 at S-300. Sa loob ng 6 na segundo, ang 2 battery ay umatake sa iisang target ng hindi sinasadya. Ang mga interceptor ng S-400 ang unang dumating at winasak ang pangalawang Flamingo. Ang mga missile ng S-30 ay tumama na lamang sa mga debris na naiwan sa himpapawid. 2 Flamingo na ang bagsak, ngunit $8.4 milyong na halaga ng mga interceptor ang nagamit na. Ang parehong battery ay humihingi na ng reload, ngunit ang reload vehicles ay 4 na minuto pa ang layo. At ang ikatlong Flamingo ay nakalagpas na sa engagement zone sa bilis na 500 at 40 milya bawat oras, dala ang 2,500 libra na warhead nito. Sa puntong ito, ang track count sa bawat Russian scope sa buong sektor ay patuloy na tumataas. Ang display sa command post ay nagbago at naging magulo sa loob lamang ng 90 segundo. Ang gas terminal ay may 12 minuto pa bago ang pinakamalayong banta. Ngunit ang radar scope ay puno na ng kaguluhan. May mga contact na mabilis at malabo, katulad ng mga Flamingo. Ang iba naman ay gumagapang lamang sa bilis na 120 milya bawat oras, na halatang propeller-driven, ngunit napakarami. Mayroon ding mga signature na hindi tumutugma sa anumang kilalang banta sa kanilang library. Masyadong mabilis para sa drone, ngunit masyadong mabagal para sa cruise missile. Ang mga Russian ay nagsisimula pa lamang makatanto na ang Flamingo ay panimula lamang, ngunit ang mga contact na tunay na mahalaga ay ang Hostile 07 at Hostile 08. Ang mga ito ay hindi katulad ng Flamingo,
kundi mga signature na kinatatakutan ng mga operator simula noong 2022. Ito ang mga missile na nagpalubog sa barkong Moskva, ang mga Long Neptune missile. Ang mga ito ay nilikha dahil sa isang simpleng tanong. Ano ang mangyayari kung palalakihin natin ang Neptune? Ang dagdag na laki nito ay hindi para sa mas malaking pampasabog, kundi halos lahat ay para sa gasolina. Dahil dito, ang missile ay may sapat na propellant upang lumipad ng 600 at 20 milya sa halip na 100 at 75 milya lamang. Ang warhead ay lumaki rin mula 300 at 30 libra hanggang 500 at 70 libra dahil kaya na itong dalhin ng mas malaking airframe. Ang orihinal na Neptune ay gumagamit ng active radar homing sa dulo ng paglipad nito. Ngunit ang Long Neptune ay tinanggal ang radar seeker at pinalitan ng isang advanced guidance computer. Gumagamit ito ng 3 navigation mode: GPS, inertial navigation, at feature matching. Nakilala ng S-300 battery commander ang Neptune signature at agad itong iniulat sa itaas. Ngunit ang command post ay abala pa rin sa pag-aayos ng data sa pagitan ng mga battery. Ang mga Neptune ay pumasok na sa baybayin malapit sa Vasilovka, 40 milya mula sa gas terminal. 2 Neptune ang parating sa bilis na 500 at 60 milya bawat oras, kasunod ang 14 na drone contact. Ang S-400 ay may 6 na missile na lamang, habang ang S-300 ay may 8. 14 na interceptor laban sa 16 na kumpirmadong banta. Napagdesisyonan ng mga commander na unahin ang mga cruise missile dahil ito ang pinakamapangit. Ang Hostile 07 ay tinamaan ng 3 interceptor at nawasak sa itaas ng coastline. Ang Hostile 08 naman ay nagawang umiwas nang bumaba ito sa likod ng isang ridge malapit sa Golubitskaya. Nawalan ng lock ang 48 N-6DM at sumabog ng malayo sa target. Ang missile ng S-300 na dumating makalipas ang 2 segundo ay wala nang natagpuan sa langit. Ang Hostile 08 ay muling lumitaw. May mga pinsala man sa katawan ay gumagana pa rin ang guidance computer nito. Kinalkulan nito ang pinsala at binago ang terminal approach speed mula 500 at 60 patungong 400 at 70 milya bawat oras. Hindi mahalaga ang bilis para sa 500 at 70 libra na pampasabog. Ang mahalaga ay tumama ito. Samantala, isang Buk M3 battery ang nagmamasid sa 14 na contact na papasok mula sa Timog Kanluran. Ang mga cruise missile ay nakalagpas na sa kanyang zone. At ngayon ay problema na niya ang mga drone. Ang kanyang Siyam S-36 na radar ay mas maliit kaysa sa S-400, ngunit optimized para sa mga medium altitude na target. Ang klasifikasyon ay nakumpirma UAVO, One-Way Attack Drone. Ang mahirap na bahagi ay kung paano haharapin ang 14 na drone gamit ang limitadong missile at walang reload. Ang mga drone na ito, na tinatawag na Lutis, ay mura ang pagkagawa, ngunit napakatalino ng guidance system. Ang Skynode S flight computer sa loob nito ay gumagamit ng downward-facing camera para iskan ang terrain. Inihahambing nito ang mga kalsada at gusali sa isang reference map upang malaman ang eksaktong lokasyon nito. Kapag may jamming sa GPS, hindi ito nawawala sa kurso. Lalong lumalakas ang tiwala ng system sa visual navigation nito upang ituloy ang misyon. Sa malapit, ang Russian pole, 21 jammer ay sinusubukang harangan ang lahat ng GPS signal. Ngunit laban sa mga drone na marunong makakita ng lupa, ang jammer na ito ay walang silbi. Dapat sana ay magkatulong ang pole 21 at Buk M3. Ngunit ang disenyo ng Ukraine ay bumasag sa doktrinang ito. Ang mga Lutis drone ay hindi naligaw. Diretso silang lumilipad patungo sa mga storage tank. Napilitan ng Buk Commander na unahin ang natitirang Flamingo cruise missile bago ang mga drone. 2 Siyam M317M interceptor
ang pinakawalan sa bilis na Mach 4.5. Tinamaan ang Flamingo sa buntot at sumabog ito 400 yarda bago ang dalampasigan. Nakaligtas ang terminal sa Flamingo, ngunit ang mga drone ay narito na. 12 missile ang ginamit laban sa mga drone, ngunit 7 lamang ang tumama. Ang composite na balat ng drone ay mahirap makilala ng mga proximity fuse ng interceptor. Gumastos ang Russia ng $13.2 milyong para lamang wasakin ang mga murang drone ng Ukraine. At sa gitna ng lahat ng ito, ang sugatang Neptune ay malapit na sa kanyang target. Gumagamit ang Neptune ng Kalman filter, isang algorithm na nagbabalance sa GPS at inertial data. Kahit malakas ang jamming, napanatili nito ang katumpakan sa loob ng 300 yarda sa 45 acre na tank farm. Sa bilis na 400 at 90 milya bawat oras, wala ng oras ang book battery para tumugon pa. Eksaktong alas 7 at 11 ng gabi, direktang tinamaan ng Neptune ang tank 7. Ang tangke ay puno ng liquefied petroleum gas o LPG na agad na nag-convert sa isang dambuhalang bomba. Ang pagsabog ay nagwasak sa mga kalapit na tangke at nadulot ng malawakang sunog. 4 na segundo makalipas, ang tank siyam ay sumabog din dahil sa matinding init. Isang fireball na may taas na 200 talampakan ang bumalot sa pasilidad. Ang 8 natitirang Lotus drone ay dumating sa terminal range makalipas ang 1 minuto. 4 sa mga ito ang nabagsak ng Pantsir units, ngunit 4 ang matagumpay na tumama. Tinamaan ng tank 12, tank 19, at ang mga critical na pump house. Ang bawat 75 libra na pampasabog ay sapat na upang magsimula ng sunog na hindi na kayang apulahin. Noong Setyembre 15, nagkaroon ng BLEV explosion sa tank 15 na nagpadala ng fireball sa taas na 400 talampakan. Sinundan ito ng sunog sa tank 16, 24, 25 at 26 sa loob lamang ng ilang segundo. Ang satellite imagery ay nakakita ng isang pinagsamang fireball na may lapad na 600 talampakan. Pagdating ng alas 7:02 ng gabi, halos lahat ng storage tank at ang rail yard ay tuluyan ng nawasak. Ang terminal ay nagliyab sa loob ng 3 araw bilang patunay ng tagumpay ng strike. Hanggang sa muli.